Good morning mga kasambahay! Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 15, 2024. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Seprio at ito ang Huntahang Legal. Magandang umaga sa inyo. Ayan, bago ako magpatuloy ngayong umaga, nako, napakapalad natin ngayong umaga mga kasambahay dahil makakasama natin ang ating super busy at napakasipag na Dean. Nag-iisa, Dean Cecilio Duca. Hi Dean, magandang umaga. Magandang umaga, Attorney Mimi. It's a pleasure always to be with you at magandang umaga po sa ating mga kasambahay at mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Yes, ako din na-miss ka namin. Parang ang tagal ka namin hindi nakasama talaga. At syempre, excited kami nakasama ka namin ulit ngayon. Oo, kasi busy talaga si Dean, di ba Dean? Medyo maraming bar review, Attorney Mimi, at saka syempre sa trabaho din natin sa University of Makati. Yes. At enrollment kasi opening ng semester, so medyo marami tayong mga pinagkakaabalahan. Ayan, but nevertheless, talagang kaya all the more grateful kami din kasi kita nyo naman mga kasambahay, kahit busy ang ating Dean, sinamahan niya tayo ngayong umaga. Ayan, at dahil dyan, Dean, yan, may kasama na akong makipaghuntahan ngayong umaga talaga. Siyempre, simulan natin ito unang-una. Dean, ang Heroes Homecoming Parade para sa 22 na atleta mula sa 2024 Paris Olympics idinao sa Maynila kahapon yan din. Ako din makwento ko lang nakita ko sila kahapon. Nakakataba naman ng puso. Talagang, alam mo, usually din hindi naman ako masyadong nagpapapicture, pero nung nakita ko sila, hindi ko napigilan ang sarili ko. Nagpa-picture talaga ako. Siyempre, diba, it's a rare opportunity at talaga namang nakaka-proud ang kanilang mga achievements din. Ayan, ano namang masasabi niyo dyan, Dean? Kasi related dyan yung pag-uusapan din natin mamaya. Yes, Dean. Attorney Mimi, kasi nagdadala sila ng karangalan para sa ating bayan. Kasi dun sa 162 countries na lumahok dun sa Olympics, parang ilan lang ang naka-gold medal, ano? At ito na yata yung pinakamaganda nating performance sa Olympics. Nakadalawa tayong gintong medalya. Of course, courtesy of Carlos Yulo na napakagaling naman talaga ng performance nung mapanood natin, ano? So talagang proud tayo sa mga atletang ito. Oo, Dean. At saka, kung napanood ng ilan sa ating mga kasambahay yung kanilang mga performance and also yung pag-award din, nakakakilabot naman, di ba? Pagka naririnig natin yung ating national anthem na piniplay sa international stadium, parang nakaka-goosebumps talaga din. So parang, di ba, talagang it brings a sense of pride. And kahit pa paano nag-unite yung mga Pilipino din, no? So yan din yung mga ilan sa mga bagay na parang lahat tayo nagkakaintindihan na talagang lahat tayo nag-come together as a community na proud talaga tayo sa ating mga kababayan na itinaas ang bandera ng Pilipinas sa ibang bansa. Oo. Alam mo, Attorney Mimi, nung nanonood ako niyan, mag-isa lang ako dahil hating gabi na yata yun. Tapos tinugtog yung pambansang awit. Napatayo din ako eh. Kasi bihira yung matugtog sa Olympics, di ba? Kaya talagang tama ito. Nakaka-proud to be a Filipino pagka ganyan. Totoo din. Tsaka at the same time, syempre din ito Paris Olympics kakatapos lang. Ang susunod naman din ay sa LA daw po ang Olympics no din. After 4 years, tama po din, no? Every 4 years. At malapit lang yata yan. LA sa Legazpi Albay, tama ba? Sana nga. Sa Los Angeles din. Los Angeles pala. Oo. Sa United States of America. Talaga din, no? Malapit sa inyo yun din. Kung Legazpi Albay, no? Sa Los Angeles. So, ayan. Syempre, ako paalala lang din sa ating gobyerno at sa mga sumusuporta sa mga atleta na hindi po nagtatapos yan dito kasi ang mga atleta naghahanda niya para sa mga susunod na mga competitions din, no? So, kaya din po kahapon, the other day, di ba, when they arrived din, talagang sinalubong sila ng ating mahal na Pangulo at talagang may courtesy call din sila sa Malacanang. And then, yesterday din po before the parade, they went to the House of Representatives. So, talagang
tuwang-tuwa ang lahat ng tao na din. Pero sa akin yung lang reminder lang din no, na hindi dito nagtatapos kasi yung scheduling din nila napakahirap pa kasi dapat yung courtesy call sana next week kaya lang magti-training na daw po yung mga atleta. Yung iba pauwi pa lang sa kanilang mga probinsya para to spend time with their families and friends, no. Pero ganun talaga din yung buhay nila, no. So sana wag din natin kalimutan na suportahan sila doon sa kanilang paghahanda para sa susunod na naman nilang mga laban at mga competitions team. So sana suportahan. And syempre antayin natin din yung susunod na Olympics, no? Kasi marami sa ating mga atleta talagang porsigido pero siguro kinulang ng konti din, no? Nakapos ng konti, kinabahan ng konti. So talagang sana nandito pa rin tayo para suportahan sila. Yun. Tama yun, Atty. Mimi, kasi talagang ang buhay ng mga atletang ito, talagang training ito dahil hindi lamang Olympics ang pinaghahandaan nila. Matapos yan, may World Championship, meron pang Southeast Asian Games, meron pa tayong Asian Games. So marami silang pinaghahandaan. Plus, yung malungkot lang tayo, Atty. Mimi, kasi baka, sana naman, wag matuloy, yung isang pinanggagalingan ng ating medalya, yung boxing. Pero merong sinabi yung International Olympic Committee na parang wala ng boxing event sa LA Olympics. Dahil meron daw yata mga problema itong International Boxing Association na hindi maipaliwanag. So kaya parang sususpindihin ito. Medyo malaking blow sa ating performance yan dahil makita mo naman dalawa sa medalya natin galing doon sa boxing. Agree. Oo nga din. Narinig ko din kahapon din sinasabi nila. Sabi ko, pwede pala yun din, no? Na may isa or dalawang sport na sasabihin na hindi masasama sa pagko-competan for the upcoming Olympics. Pwede pala din. So, yun nga sabi ko din ako, paano yung gagaling ng mga Pilipino sa boxing din, di ba? Di ba, syempre from Manny Pacquiao, hindi lang siya. Ngayon, napakaraming sikat ng Pilipino na rin na ang husay talaga sa pagbaboxing. So, nako, medyo nalungkot nga tayo dyan din, syempre naman. Kasi, yun nga, malaking bagay yun sa atin. Yes, din. Pero alam mo, Atty. Mimi, maraming mga eksperto nagsasabi na hindi daw maganda talaga. Ito, sabi lang naman nila, no? Na hindi talaga magandang sports ang boxing dahil naaalog yung utak ng mga athletes. At medyo delikado ito dahil contact sport siya at talagang sakitan eh. So parang barbaric ang dating, sabi nila. No? Pero yun na nga, dahil may mga rules naman tayo, siguro naman, pag susunod ka naman dun sa rules, okay lang. Pero at the end of the day, para talagang medyo violent na ano. Oo. Although din, syempre, meron pang mga mas violent na sport dyan, although hindi kasama sa Olympics. Pero I agree. Yung nature kasi talaga nung sport is very dangerous in a way, no? Kaya I think din, di ba, nung last Olympics din, nagkaroon din talaga ng controversy dyan sa boxing, dun sa women's side naman, because yung controversy sa kung sino yung mga nanalo sa ibang divisions, no? So baka yan din ay isa sa mga bagay na pinag-uusapan nila at talagang gumagawa sila ng maayos na guidelines kasi nga unlike other sports, ito kagaya ng sinabi mo din, contact sport to eh. So talagang maraming factors na talagang malaki yung at stake kapag nagka-problema sa mga guidelines din ng particular sport na yan. Kasama pa rin natin ang nag-iisa walang kupas, Dean Cecilia Duca. Ayan, Dina, kagaya ng aking binanggit kanina, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa tax implications ng prices for Filipino athletes. Ayan, medyo kinabahan ako, ito yung topic. Sabi ko, kailangan natin mag-imbita ng kasama ko para mapag-usapan nito. Oo, di ba? Para sure ako na tama ang ating sasabihin din. Ayan. So, alam niyo po, nakita ko sa news, no? For example, for Carlos Yulo, napakalaki ng premyo na kanyang nakuha, no? Yung iba ay binigay, yung iba by mandate of law din, di ba? Na talagang entitled siya at binibigay sa kanya. At syempre, yung kanyang premyo na napanalunan mismo sa Paris Olympics. So, paano po ba yan din? Paano po yung tax implication? So, for example, yung nakuha niya muna doon mismo sa Paris Olympics. Oo. Alam mo, Atty. Mimi, ang kuha natin dyan, general rule, lahat ng mga income, may tax yan, lahat ng mga panalo. Pero noong 1992, mayroong Republic Act 7549 na pinirmahan itong si Presidente Cory Aquino na tax exempt lahat ng mga mapapanalunan nitong mga atleta natin na nanalo sa mga competition sa ibang bansa
at yung provided itong kanilang membro sila ng isang asosasyon na inootorisan naman ng ating mga Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, basta authorized ito at accredited, yung napanalunan nila tax exempt lahat yan. So kaya itong napanalunan nitong si Carlos talagang exempted ho lahat yan sa taxation, no? May bago naman tayong batas, yung Republic Act 10699, no? Sa dami kasi ng mga batas natin, napakahirap ng tandaan minsan, na nagbibigay ng amount ng premyo, ano? Halimbawa, pagka naka-gold ka, ayon sa pagkakatanda natin, ay 10 million pesos ang isang gold. So yung dalawang gold medals ni Carlos ay 20 million yon. At ayon doon sa Republic Act 7549, tax exempt yun. Sana all tax exempt, hindi ba? Sana all. Oo. Kaya nga po din nakikita ko sa SOCMED, oh. Yes, sige, pag go ahead. naka-silver naman, Attorney Mimi, parang 5 million yan. Tapos pagka naka-bronze, 2 million. At yung mga coaches nila, kalahati nung yung mga nagbigay ng discount, pwede naman nilang ipa-tax credit yung kanilang mga ibinigay na discount. Oo. So, hindi rin po lugi, kumbaga, yung magbibigay ng tax discount kasi makiklaim as tax credit naman di. Oh, nako, grabe naman. Kaya nga nakikita ko sa SOCMED din, no? After daw manalo ni Carlos Yulo, yung mga anak pinagtitrain na lahat. Hala, tumalon ka ng tumalon. Kasi nga nagulat sila na ganun pala kalaki ang premyo na maaaring makuha. At yun nga, in terms of tax implications yan, abay talaga namang, kumbaga, tiba-tiba talaga. Pero hindi naman yan, it's no easy feat. Kasi talaga namang years and years and years of training. So ngayon palang bumabawi din. Diba? Kagaya nga na sinabi mo, ilan lang naman na makakakuha ng gold medal or silver or bronze medal sa Olympics lalo na. Di ba din? Oo, kasi Attorney May, alam mo, buong buhay nila talagang ginugol nila sa pagsasanay. Hindi lang naman yan overnight. At saka wala na silang ginawa sa buhay nila kundi mag-train. At saka nagdadala kasi ito ng karangalan sa bayan, kaya tama lang, nabigyan naman natin ng reward. At natuwa ako nung sinabi ng presidente na lahat ng atletang nag-participate may 1 million. Sana all may 1 million. Oo din. Kasi sa akin, incentive din yun kasi syempre, kung halimbawa ikaw ay hindi naman naging medalist, no? Pero just the fact na na-qualify ka for the Olympics is a feat in and of itself din, di ba? Talaga namang hindi ka naman basta-basta din kung ikaw ay na-qualify for Olympics. So talagang dapat i-incentivize din, no? Para hindi naman din ma-discourage. Talagang, din naman, kumbaga, bigyan din naman natin sila ng suporta. Kasi, baka who knows, sa susunod na Olympics, sila naman yung maging medalist din. No? So talagang, nakakatuwa. At saka, Attorney Mimi, alam mo, siguro itong ating mga sports officials, panahon na para baguhin yung mindset. Kasi noon, ang concentration natin sa basketball, na hindi naman tayo nananalo dahil hindi nga ganun katatangkad ang mga Pilipino, no? Wala ngang Pilipinong purong players sa NBA. So siguro isip natin yung ating focus doon sa grassroots level, ano ba yung mga sports na pwede tayong manalo ng medalya? At napatunayan nga yan ni Heidelin Diaz, hindi ba? At saka ngayon ni Carlos Yulo. Ito palang mga sports na ito na hindi masyadong kilala, dito pala tayo kukuha ng mga magagandang medalyang ginto, ano? Alam mo din interestingly, napag-usapan nga din namin yan kahapon, no? Kasi, again, no, nakita namin kahapon yung ating mga Filipino athletes, no? Napag-usapan din nga namin yan ng aking mga kaibigan din, saying na baka yung focus din, no? Kailangan din natin magkaroon ng shift kahit papaano. Kasi, parang nauubos ang ating energy and resources sa pagsusuporta sa ibang mga sport na hindi naman talaga ganun nag-excel yung mga Pilipino. Not to say that they are not good din, no? But in an international stage siguro, no? Talagang syempre by yung physique natin, no? Syempre hindi naman naturally matatangkad ang mga Pilipino, no? Talagang hindi ka masyadong mag-excel as opposed to itong mga nakakakuha tayo ng mga gold medals at iba pang medalya. Ito yung mga sports na hindi natin usually naririnig or hindi natin masyadong nabibigyan din ng suporta din. So tama, pag-aralan din ng maigi. Oo. Kasi talaga namang exposure din naman yan sa iba't iba. Yes, din. Doon dapat ilagay yung pondo ng ating gobyerno sa mga sports na talagang nag-excel tayo. Tulad halimbawa ng pangungutang. Marami dyan Pilipino nag-excel talaga. Naku po, kung merong
competition dyan, baka mag-number 1. Huwag Panalo naman. tayo. Baka manalo At saka yung mga chismisan, di ba? Ayan, nako naman. Wag na po yan. Wag na nating ambisyonin na mag-number 1 tayo dyan. Sana naman yung makakatulong at talagang makaka-inspire. Kasi alam mo din, no, bagamat sinasabi ko naman laging, hindi ako lumaki din talaga na sports-minded din. I don't know. Ganun lang, kanya-kanya lang talaga tayo din ng skill set din, no? Pero ito kasi mga to, bata pa lang talagang nagsasanay na sila, no? At talagang nagtitrain. At syempre, talagang mahirap din yung kanilang pinagdaanan. Pero ako siguro din, in hindsight din, kagaya ng sinasabi natin din, may reason naman talaga behind the law. So magbibigay ng premyo kasi din alam mo din, lalo na kung physical, syempre, most of the sports naman physical din, no? Kapag wag naman sana mangyari, pero kung halimbawa magkaroon ng aksidente, yung isang atleta, naku, di ba, napakahirap na po na bumalik sa kanilang career as athletes. Sinabi ko nga din, no, usually talagang yun ang yung focus nila simula bata pa sila. So kung nagkaroon ng konting aberya, nagkaroon ng maling pag-ikot, di ba, maling pag-land sa kanilang pagtalon, baka, di ba, aksidente ang abutin din. So, wag naman sana. Pero kaya din sana, dapat suportahan natin yung mga atleta natin kasi in as much as they bring honor, magkamali lang ng konti din, pwedeng kabaligtaran din, di ba? Kawawa din naman sila kapag ganun yung nangyari. Kaya talagang todo suporta din tayo talaga dapat sa ating mga atleta din. Tama yun, Attorney Mimi. Kasi tama ka doon na buhay nila nakataya dito eh. So, maling bagsak. Sabi mo nga, maaaring ma-injure yan for life o mamatay, wag naman. Ay nakataya yung buhay nila. Kaya siguro, tama lang na bigyan natin ng reward. Dahil yun nga, nilagay nila yung kanilang buong buhay. They dedicated their lives, their talents, their time. Nawala na ng parang love life. Hindi, may love life naman pala. No? Ikaw talaga din. Na-segue ni din. Opo. Ayan. Oo, pero talagang 'di ba, in a lot of ways, parang malaking aspeto ng kanilang buhay ay masasakripisyo para po sa etong makafocus sila all their energy, their time dito sa sport na talagang pinili nila na mas malinang ang kanilang kakayahan din. So talagang tayo ay saludo sa kanila at they deserve din all the accolades, all the prizes, lahat ng ibibigay sa kanila din. O din teka lang ha, maidagdag ko lang kasi kahapon din, no. So syempre na marami pong cash prizes. Paano naman po yung in kind na for example, condo. Binigyan daw ng condo, narinig ko din. Meron daw pong binigyan ng condo. Paano po yun din? Yung meron bang yan? May donor stocks ba yan din? For example, yung condominium halimbawa or house and lot. O ganyan, binigay din na ibibigay sa mga atleta. Normally, Attorney Mimi, kasi ang general rule natin sa mga batas natin, pagka nag-donate ka, may donor stocks yan. Pero, hindi sinasabi kasi dito sa batas na taxable ito eh. So tingnan natin, baka tingnan natin sa BIR, baka applicable na i-tax or baka naman pwede nilang i-credit doon sa discount na matatanggap nitong mga atleta, no? So but generally hindi taxable eh. Dahil doon sa Republic Act 7549. Oo, din. At saka yun nga, kaya nga sinasabi ko din, no, parang nakakatuwa din naman. At saka kasi ito yung mga klase ng batas na, kumbaga rare nating napag-uusapan din at nabivisit. Kasi again, rare nga po na magkaroon ng ganitong klaseng opportunity na makakakuha ng ganitong karami na medalya, no, at talagang, di ba, highest honors, 2 gold medals din, no. Talagang kaya elated ang mga Pilipino, no, na talagang tuwan-tuwa din na makiisa tayo dun sa kanilang tagumpay. At dahil dyan, syempre, lahat ng pwedeng ibigay, no, lahat ng mga cash prizes, no, incentives, lahat nako talaga ng mga pledge din, ha, daming nag-pledge din sa on top of yung exemption na sa kanilang napanalunang premyo, yung mga binigay sa kanila ng mga cash prizes. These are by mandate of law, di ba? Yun yung sinasabi ng ating batas na binanggit nga po din. Pero at the same time, meron pang mga ibinigay na pledge, di ba? Na pledge, ika nga, yung ating iba't ibang mga 16. Itong mga bigay na ito pala, Attorney Mimi, sabi ng Section 1 ng Republic Act 7549 ay exempted din sa donor's tax. So kaya yung mga nag-donate, hindi na kayo mag-aalala na kayo po ay itatax dahil exempted ito dun sa Republic Act 7549. At walang sinasabi na inaamyandahan itong 7549 ng Republic Act 10699. So kaya safe ho
na lahat ng donation ninyo sa mga atletang nanalo ay wala akong donor stocks. Ayun, ako na, it's a good thing din both for the donor and for the donee din, no? Kasi syempre kung ikaw ay donor, ikaw ay nagmagandang loob, 'di ba? Pero yung iba kasi kung hindi ganito, may tax implications din 'yan. So meaning magbabayad ng donor tax. Pero in this case, hindi na po din. So talaga namang double win, no? For both parties, no? Ayun, nakikita ko si EJ. Ayan, so yun yung kahapon din, no? Talagang, ay, parang ako yun din. Parang ako yun din. Oo, so yan, kahapon lamang po yan din, no? Diba? Talaga namang nakaka-proud. Ako pala yun din. Ako yung nasa feed. Nakapulato ni Mimi, ano? Oo, parang ako yun. Oo, talagang ako nga pala yung doon kahapon. Ayun, no? Diba talaga nagkagulo ang mga tao? Naku, may feed pala ni NTV. Oo, so nagtatrabaho lamang po ako, di ba? Ayan. So kahapon po yan din na talagang tuwang-tuwa no, yung ating mga mambabatas. So on top of yung premyo nila na nakalaan talaga para sa kanila ayon sa ating pauwiran na batas. Marami po sa ating mga kongresista ang nag-pledge. Yun nga po yung sinasabi ko din na nag-pledge sila individually para bigyan po ng karagdagan pang cash prizes ang ating mga atleta. No? Hindi lamang po din yung mga medalists. No? Yun nga yung sinasabi ko. Gusto ko rin i-emphasize, kahit po yung mga hindi medalists, but lahat ng atleta na nakasama doon sa Paris Olympics, binigyan din po nila ng cash prizes para naman talaga din pampagana naman, pampalakas ng loob. Kasi nga po talagang napakahirap naman po ng kanilang ginawa at susunod na gagawin pa. Kasi ang sabi nga sa akin din, no, next week daw po yung iba ay pupunta na sa ibang bansa para mag-train na ulit. No? Yung iba nasa Japan, no? So nasa Europe para mag-train na naman ulit in preparation for the other competitions that they will be joining. Can you imagine din, no? So talagang ito na yung buhay nila, talagang they will dedicate their life to the sport that they chose. So talagang naniniwala naman ako din na lahat ng premyo na kanilang makukuha o yung ibibigay natin na cash incentives, gagamitin din talaga nila din for their training sa kanilang pagsasanay. At siguro kung mag-enjoy pa minsan okay lang yun, pero rare kasi very disciplined ang mga athletes, di ba? Kasi talagang even yung pagkain, no, Dino, yung kanilang oras ng tulog, yung ehersisyo, kasi kailangan fit din for the sport that they will be participating in, din ka nga. Kaya natuwa ko, Atty. Mimi, no, sinabi ng presidente na kahit walang medalya, ibibigyan ng 1 million, ano? Kaya sana all may 1 million. Oo, din, no, nakakatuwa. Oo. Tsaka alam mo din nakakatuwa kasi si Ira tsaka si Nesty ay mula sa mga kani-kanilang mga probinsya din, no? I think si Carlos Yulo, but I think sure ako si Ira tsaka si Nesty are from provinces. So yung pride din hindi lang sa bansa but sa kanilang mga probinsya, respective provinces, talagang iba din talaga yung sense of pride, no? Na yun nga, kahit ikaw ay galing sa probinsya, imagine mo din, 'di ba? Talagang aangat ka sa level na aabot ka sa Olympics. So talagang kaya, basta talagang suportahan lang natin at desidido ka lang, talagang focus lang sa iyong ginagawa at sa sport na iyong napili. Tsaka natuwa ko doon sa isang laban ni Ira Villegas, Atty. Mimi, kasi ang tinalo niya yung boksingera ng China. Kaya sana itinaya na lang doon yung panatag show, ano? Nako, siguro talagang yun, no, double the pride, if not more than that, no? Talagang, at saka yung elation talaga, yung tuwa natin, di na nangyari, nakakatuwa talaga. Oo, nako, ayan din ako. At marami pang ibang mga premyo daw na nakuha din. So, na talagang they deserve all the accolades, kagaya ng sinasabi ko din, no? So, kahapon nga po yung parade, no? Pero I think meron pa silang mga ibang mga pupuntahan ding engagements din, no? So, I know na madadagdagan pa yung mga pledge sa kanila, no? Hindi lamang po ng ating mga kongresista, ng mga mambabatas, no? But even yung private sector din. So, kagaya nga ng sinasabi mo din, hindi dapat mangamba kasi wala pong problema yan in terms of tax implications din. No? Dahil, talaga namang nakakatuwa, no? Ayan. At saka, maidagdag ko lang, sana naman itong mga pledges na ito, kasi nakita natin ito doon sa mga nakaraang panahon, nangako, pero marami daw hindi binigay. Kaya sana naman yung mga pangako, yung mga pledges, ibigay naman. Kasi marami pong atleta nagrereklamo ng mga nakaraang panahon na marami nangako, pero hanggang pangako lang daw at hindi na ibigay. Nako, huwag naman din. Nga, iba naman yung pledge, iba naman yung
talagang actual na donation. Kasi ang daling mag-PR din, no? Lalo na nako. Sorry to say, pero syempre magfa-filing na ng COC. 'Di ba? Baka ang dami nagsasabi, nako ako'y mag-pledge ng ganito, ang sama. Pero di ba totoo? I mean, it's a fact, no? Marami sa mga tatakbo ay ganun ang sinasabi. So, tama naman. Dapat, we have to follow through and make sure na talagang naibigay yung mga pledge. Kasi kumbaga yung pledge, pangako mo lang din, no? Na magbibigay ka. So, hindi ka lamang dapat mangako. Dapat tuparin ang pangako din. Huwag naman yung, kagaya na sinasabi mo din na, nangako ka na nga, gusto mo tuparin ka. Siyempre, din. Diba? Dapat tuparin. Kasi, ano Huwag silang naman yan? paasa, Attorney Mimi, ano? Huwag paasa. Deserve daw din. Deserve, diba? Deserve ng mga atleta natin yan. Sa lahat ng pagod at puyat na kanilang dinanas at sa mga susunod pa nilang paghihirapan para lalong magbigay ng karangalan sa ating bansa din. So, din, etong batas naman natin din, kasi sabi po ni Carlos Yulo, babalik pa siya to compete in the LA Olympics, no? Din, so hindi naman kasama sa batas, pag nanalo ka na ng cash prize ng ganito, sa susunod, pag nanalo ka, wala na, di ba? Walang ganon din, no? So kung halimbawa, mag-uwi ulit siya ng medalya, wala namang ganon, Attorney Mimi, kasi ang sinasabi lang dito, pagka nag-uwi ka ng medalya, at gold medal yan, 10 million, pagka silver, 5 million, pagka bronze, parang 2 million pesos, no? So, walang limitasyon ito. Mas maganda yung mas marami kasi lalong karangalan ito para sa ating bayan at hindi sinasabi na pag meron ka na, hindi na po pwede. Mas the more, the better. Ano po? Agree din, no? Yan lang para malinaw lang kasi syempre para mas ganahan ka din. So hindi dahil meron ka nang nakuwang X million, no? At by pledges and by mandate of law at ikaw ay nag-compete ulit, sabihin mo na baka hindi na ako entitled doon kasi ako'y nabigyan na. So, entitled ka pa rin doon din. Basta pasok naman doon sa mga requirements at talagang ikaw ay halimbawa nanalo ulit ng gold medal or ng any other medal, entitled ka pa rin sa karangalan na yun at sa karagdagang cash incentive mula sa ating gobyerno din. No? Yan. Siyempre naman kasi another piece na din. Kaya that's another motivation para yung mga atleta natin lalong magsigasig at pagbutihin ang pagsasanay para mas maraming ginto at mas maraming reward. Madagdag ko lang din syempre yung for example si EJ Obiena kahapon din no? Although hindi siya medalist, alam mo din he was so popular with the crowd, sa tuwang-tuwa yung mga tao sa kanya, yung mga Pilipino talagang naghiyawan din kahit hindi siya medalist kasi parang ang lapit na din di ba may mga ganun na konti na lang parang kinabahan lang ng konti or medyo ganun lang, kinapos lang talaga din, no? So kagaya na sinabi ko, maganda rin yun na suportahan kasi doon din nila na-feel na talagang alam mo yun, worth it naman lahat ng pagod nila din. So yan, syempre marami pa tayong aantabayanan sa mga susunod na Olympics din, no? Kasi syempre tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga atleta. At marami dito din batang-bata pa. Diba? Si Carlos Yulo, very young, no? At yung mga atleta, napakababata pa. So napakahaba pa ng kanilang karera in terms of the field na kanilang napili na kung saan sila yung magko-compete. Imagine mo, na-qualify na for Olympics din at naging medalist na. So still have a long way to go, no? Ayun. Kaya ito ay siguro signal ito. Signal siguro to, Attorney Mimi, na talagang i-focus natin yung attention natin kung saan tayo may comparative advantage. At yung mga sports na hindi naman talaga natin medyo nakukuha na ng medalya, baka naman ibahin na ang focus at i-channel yung maraming budget doon sa mga medal-rich sports events. Din ako, bago tayo magtapos, no, medyo ito siguro konting clarification lang, medyo nalilito siguro yung iba nating mga kababayan, no. Bakit meron po tayong Philippine Olympic Committee, tama ba din? Tapos may Philippine Sports Commission. Ano po ang pagkakaiba niyan din? Yung Philippine Olympic Committee kasi sa ilalim ng batas, ito ang nakikipag-coordinate dun sa mga Olympic events. So siya ang ating official na coordinator doon. Yung Philippine Sports Commission, ito yung dito sa local naman at sa mga iba pang mga sports events, ayon sa batas, na siya naman ang nag-aayos nito, nag-accredit ng mga athletics organization at mga sports club, etc. So pero hindi naman siya ang in charge doon sa ating mga Olympic participation. Okay. Pero for example, din itong mga atleta natin na sumasali sa Olympics, no, parehong kailangan
kumbaga nasusuportahan or napupush ng PSC at ng POC din. Oo. Dapat pareho silang accredited noon para sila ay makapag-participate sa mga Olympic events. Ayun, ako, importante kasi kahapon din yun nga pinag-uusapan kasi may PSC at POC, so medyo yung iba nalilito. So, ganun pala siya din. Magkaiba rin naman ang mandate din, no? Kasi syempre iba na yung focus din kapag umabot ka na sa Olympics din, no? At saka sana next time din. Next time din, sana wag na rin maulit yung sinasabi na hold on ng customs, yung mga uniforms, yung mga athletes. Din, kasama din sa paghahanda na, at sa suporta na maibigay natin sa kanila maliban sa yung financial na naibibigay sa kanila, yung suporta na logistics-wise ba din, na hindi na sila mag-iisip na ako yung uniform ko, di ba? Yung mga gamit ko para sa aking paglalaro, matiyak po na handang-handa na para talagang focus sila and dedicated ang kanilang attention doon sa kanilang nilalaro din, no? So, sana sa susunod na Olympics. Yes, dear. Para maging worry-free na naman na Attorney Mimi ang mga ibang bagay na hindi naasikasuhin at makakonsentrate sila doon sa laro talaga nila. Agreed din, no? Sana kasama din yan sa paghahanda at sa suporta na maibigay natin, no? Na yung kanilang mga gamit at uniform ay hindi na maharang, quote-unquote, ng customs, no? Ng ibang bansa. Hindi naman ang customs natin, ng ibang bansa. Siyempre, dapat yung mga ganun, kumbaga, planchado na din sa level na yan. Kasi nga, nasa Olympics tayo din, no? Para hindi na po mamroblema ang ating mga atleta. And siyempre, sila ako din, na nakikita natin, di ba? Naglalagay sila ng parang ng Philippine flag, di ba? Ng sign ng Philippine flag logo. Because syempre, gusto nilang ipagmalaki na sila ay naglalaro for the Philippine people. And because of that, meron silang talagang, di ba, ginagawa na lang nila ng paraan din para maipakita yung ating Philippine flag. Yun. So sana, sa mga susunod, isama na po natin sa suporta natin sa mga atletang Pilipino yung kanilang mga gamit at lahat ng kailangan nila para sa kanilang pakikipaglaban or pakikipag-compete sa kanilang sport pagdating sa Olympics at any other competition din, international competition. Ayun, nako din, sana naman ay maraming natutunan ng ating mga kasambahay at sana ay natuwa sila doon sa sinabi mo na wala pa lang tax implications sa talagang buong-buong makukuha ng ating mga atleta. Ayan, maraming salamat po din. Again, like I said, I know you are very, very, very busy. Triple, quadruple times busy, but you always find time para samahan kami dito sa Hontahan. Thank you very much, Dean. Ayan, ako. Dean, baka ikaw may babati na pasasalamatan. Please go ahead po. Salamat. Shout out dun sa ating 54,700 subscribers sa CD Dukay YouTube channel. At pinabati ko rin yung mga kasamahan natin syempre sa University of Makati, lalo na sa School of Law, yung mga estudyante natin sa law school. At good luck po sa lahat ng magte-take ng bar exam sa susunod na buwan ng September. So pagpalain kayo ng dakilang lumikha. Maraming salamat sa pagkakataon.